Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 371. Napakaganda ng katawan ng babaeng iyon. Sa tingin ko ang kanyang puwit ay kahit na mas masigla kaysa Salinas. Pagkarating sa plaza sa labas ng hotel, hindi nakatiis si Neil. Paglunok ng kanyang laway. Sayang, isa siyang hitman. Kung escort lang sana siya. Handa akong magbayad ng mataas na presyo para sa babaeng ito. Tama iyan. Ang nasabing A. Magandang bulaklak, ngunit ito ay dapat na isang rosas na may mga tinak. Sumali si Ken. Libangan. Susunod, maaari tayong umupo, magpahinga, at maghintay para sa mabuting balita. Galing sa kanya. Tumango si Neil, pagkatapos ay sinabi kay Ivan, young Master Taylor, kung ang nakipag-ugnayan sa iyo ang hitman tungkol sa pagkamatay ni Fane, dapat mo kaming ipaalam kaagad sa amin. Ang mga kapatid ay magkakaroon ng isang magandang pagdiriwang. Nang marinig iyon, ang puso ni Ivan tuwang-tuwa. Bagamat ang pamilya Taylor ay isang pangatlong klaseng maharlika. Pamilya, sina young Master Hugo at young Master Clark ay kabilang sa pangalawang class aristokratikong mga pamilya. Para tawagin nila siyang kapatid, ito ay maliwanag na hindi siya nakikita bilang isang tagalabas. Kung makapagtatag siya ng isang magandang koneksyon sa kanila, kung gayon tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito para sa hinaharap. Paglago ng negosyo ng pamilya Taylor. Oo naman. Pagdating ng panahon, tayo dapat gumawa ng isang engranding pagdiriwang. Nakangiting tumango si Ivan habang patuloy sila. Pasulong. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng kanilang pag-alis, tila naalala ni Ivan isang bagay. Tanong niya, oh, sinabi mo sa akin na nabigo kang magkaroon ng lason kay Fiona. Fane, tama ba? Oo, na si Fiona ay mahal na mahal sa pera, ngunit siya ay natapos na nagsasabing ayaw niyang pumatay ng tao. Nakakainis lang, di ba? Naramdaman ni Ken. Lalong lumaki ang frustration niya habang iniisip ito. Nasaan ang lason? Ipasa mo sa akin. Naisip ko lang ang isang tao na maaaring makatulong sa amin. Kami. Dapat panatilihin ang lason sa ngayon. Kung nabigo ang hitman na patayin siya, iisipin ko. Isang bagay na may lason. Sisiguraduhin kong iinom ito ni Fane. Ang tingin ni Ivan. Naglabas ng masamang pakiramdam. Gumagana rin iyan. Walang gaanong gamit para sa amin. Panatilihin mo pa rin. Maaaring mas kapaki-pakinabang ito para sa iyo dahil ikaw ay mula sa Taylor pamilya. Mas marami kang pagkakataon na gamitin ito kaysa sa amin. Tumango naman si Ken. Naglabas ng lason at ipinasa kay Ivan. Tandaan na ang lason na ito ay mabagal. Kumikilos. Ito ay walang kulay at walang amoy kapag inihalo sa tubig. Matapos itong inumin, ang isa ay magmumukhang normal. Gayunpaman, sa isang buwan, ang katawan ay dahan-dahan lumala at sa huli, ang tao ay mamamatay. Ganun ba? Iyon ay kahit na mas mabuti. Pagdating ng panahon, sinong mag-iisip ng nangyari ay buwan na ang nakalipas, o kahit na kung ano ang kanilang kinakain o nainom. Ang lason na ito ay perpekto para sa pagpatay. Masayang tinanggap ni Ivan ang lason. Samantala, sa loob ni Selena opisina, lumapit si Sonia kay Selena at nagpasa ng ilang dokumento at file kay Selena. Kanya, Manager Taylor, narito ang ilang mga materyales mula sa konstruksyon. Supplier ng material at ang intro ng kumpanya. Tiningnan ko at mukhang sila maging disente, lalo na itong Marvel Construction Material Company, sa tingin ko. Ang mga materyales mula sa kumpanyang ito ay medyo maganda, at ang pagpepresyo ay makatwiran. Pagkasabi noon, tumigil sandali si Sonia. Pagpapatuloy, syempre, nasa iyo ang huling desisyon. Ito ay akin lamang. Mungkahi. Nang marinig ang mga salitang iyon, napakunot ang noo ni Selena. Marvel Construction. Ang material company ay ang pinakamalaking subsidiary na kumpanya ng Taylor pamilya. Sa nakalipas na 2 araw, nagdadalawang isip pa rin siya sa bagay na ito. Nais niyang tulungan si Ivan, ngunit nag-aalala siya na maaaring magdulot ito ng tsismis sa likod niya, na sinasabing ginagamit niya sa maling paraan ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, kung siya tinanggihan si Ivan at tumanggi na magtrabaho kasama ang pamilya Taylor, ang kanyang lolo, baka hindi masaya. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kakayahan na tumaas sa isang pangalawang klase. Ang maharlikang pamilya ay napakahalaga sa pamilyang Taylor. Ang kanyang lolo naghintay ng tuluyan para sa ganoong araw. Pwede mo namang iwan dito. Susuriin ko.
Maingat at ipaalam sa iyo ang mga resulta sa ibang pagkakataon. Kabanata 372. Pagkalabas ni Sonia, umupo si Selena sa likod ng mesa niya na nakakunot ang noo, nakikiramdam pa rin. Nag-aalangan. Maingat niyang binasa ang mga materyal na iyon. Ito ay malinaw na. Sa mga supplier, ang pamilya Taylor ang pinakakilalang konstruksyon. Tagapagtustos ng materyal. Samantala, ang iba pang mga supplier ay hindi tugma para sa pamilya Taylor. Ang pinakamahalaga, hindi nila kakayanin ang ganoong A. Malaking proyekto. Gayunpaman, alam na alam ni Selena nagtatago si Sonia. Isang bagay. Sa pagpapatakbo nila ng isang malaking proyekto, ito ay isang nakatutokso. Pagkakataon. Ito ay imposible para sa iba pang mga kumpanya na maaaring karibal ang Taylor pamilya upang hindi makipagkompetensya. Sa makatuwid, dapat mayroong ilang mga dokumento na nagtago si Sonia sa kanya. Gayunpaman, iyon ay talagang isang magandang bagay. Para sa kanya, siya ay orihinal na nagplano upang tulungan ang pamilya Taylor, at ang kalidad ng kanilang mga materyales sa pagtatayo ay matapat na mabuti. Siyempre, natural siya. Nais na lumakas din ang pamilya Taylor. Sa ganoong paraan, Old Master, magagawa ni Taylor na matupad ang kanyang panghabang buhay na pangarap, itaguyod ang Taylor. Pamilya mula sa isang third-class na aristokratikong pamilya hanggang sa isang pangalawang class na aristokratiko. Pamilya. Iyon ay isang pagkakataon sa buong buhay. Kung pinalampas niya ang pagkakataong ito, magiging napakahirap para sa kanya na makahanap muli ng ganoong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, kaya niyang iwanan ang mga bagay na tulad nito at magpakatanga. Kailangan lang niyang magpanggap. Kamangmangan. Pagkatapos ng lahat, si Sonia ang gumagawa ng manipulasyon sa halip na kanya, paunang pinirmahan ang kanyang pangalan dito. Ibig sabihin, kung may mangyari man. Kasalanan ni Sonia. Dapat maayos ang mga bagay. Kahit na si Ivan ay maaaring nakakatakot kung minsan, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Walang paraan siya. Masisira ang magandang pagkakataon. Bukod dito, ang kalidad ng pamilya Taylor ay maihahambing sa iba pang mga high-end construction material supplier. Selena. Hindi napigilan ang pag-ungol pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Gayunpaman, siya ay mabilis. Idinagdag, pero ito ay isang malaking proyekto. Hindi ko kayang ibigay sa kanila ang lahat. Kung lahat ay inilalaan sa pamilya Taylor na makaakit ng chismis. Bakit? Hindi ako naglalaan ng 80% sa pamilya Taylor at hahanap ako ng iba. Angkop na supplier para sa natitirang 20%. Matapos makapagdesisyon, sa wakas ay tinawagan ni Selena ang kanyang lolo. Selena, bakit ikaw? Biglang tumawag sa matandang ito. Bahagyang napangiti si Old Master Taylor. Nagulat ako nang matanggap ang tawag ni Selena. Tumawa si Selena, pagkatapos ay nagtanong. Lolo, kumusta ang iyong kalusugan? Ikapitong kaarawan mo sa 16 araw. May nagustuhan ka ba? Titingnan ko kung makukuha ko ito para sa iyo sa oras na iyon. Hehe, matanda na ako. Nanghihina ang katawan ko araw-araw. Ako ay halos 70. Mga taong gulang, gaano ako kalusog. Humalaklak ang matandang master kanina. Answering, kung tungkol sa regalo, wala naman talagang nakakapik sa akin. Interes ngayon. Para sa akin, lahat ng gintong kwintas at jade pendants ay pwede. Inilarawan sa isang salita, bongga. Pagkasabi noon, bago pa magawa ni Selena. Kahit ano, hindi napigilan ng matanda ang pagtatanong, tama, Selena. Alam mong mahal ng matandang ito ang kanyang reputasyon. Bukod dito, inalagaan ko. Ang galing mo noong bata ka pa. Hindi ko lang kaya na ikasal ka. Isang delivery boy. Kaya naman para maiwasan ang pagiging katatawanan ng iba, ginawa ko. No choice kundi palayasin ka sa pamilya. Kabanata 373. Pagkasabi noon, huminto sandali si Old Master Taylor bago nagtanong. Galit ka pa rin ba kay Lolo dahil dyan? Pilit na ngumiti si Selena. Alam ko. Maganda ang ugali ni Lolo. Noon matigas din ang ulo ko. Ito ay sa labas ng kahit nabuntis ako sa aking anak na babae. Gayunpaman, nakita ko na si Fane ay isang desenteng lalaki at ang aking anak na babae ay napaka-cute din. Walang gaanong para sa pagsisisihan ko. Kung tungkol sa ibang mga tao na chismis, iyon ang kanilang negosyo, kailangan ko mabuhay para sa sarili ko. Bumantong hininga ang matandang Panginoon, pagkatapos ay sinabi, mukhang sa kabila ng aking sa katandaan, hindi ko nabuhay ang aking buhay ng ganap na tulad mo. O tama, narinig ko iyon. Ikaw ang namamahala sa mga materyales sa pagtatayo ng South Hill Real Estate. Pagkuha
Nakakita ka na ba ng angkop na collaborator para sa proyekto? Alam ko na medyo mahirap para sa iyo sa posisyon na ito, tulad ng pagchichismes ng iba. Natahimik si Selena. Noong una, akala niya ay kukumbinsihin siya ng kanyang lolo. Siya na pumirma ng deal sa pamilya Taylor. Hindi niya inaasahan na magiging siya. Isaalang-alang ang kanyang posisyon at sabihin ang mga bagay na iyon. Pagkatapos ay sinabi ng matandang master, kung ito ay napakahirap para sa iyo, maaari mong subukan ito. Pagkatapos ng lahat, ang aming Taylor. Hindi masyadong naging maganda ang pamilya nitong mga nakaraang taon. Kailangan mo lang kaming bigyan ng A. Ibahagi, kahit 30% lang ng proyekto. Sa ganoong paraan, kahit na hindi natin kaya. Tumaas sa isang pangalawang rate na aristokratikong pamilya, makakakuha pa rin tayo ng A. Huminga at tumulong na palakasin ang performance ng aming kumpanya sa mga nakaraang taon. Mula sa tono ng boses niya, masasabi ni Selena na wala siyang magawa. Nagkaroon kahit isang pahiwatig ng pagmamakaawa. Ang matandang master ay palaging binibigyang importansya sa kanya. Reputasyon. Ito ay halos imposible para sa kanya upang maging mapagpakumbaba, at kahit na pagkatapos ay ito mapipilitin. Ito rin ay batay sa kinabukasan ng pamilya Taylor. Nasasabihin niya ang mga ganyang salita. Naantig si Selena sa kanyang ginawa. Sa gayon. Sandali, hindi napigilan ng mabait na si Selena na mapangiti. Lolo, ang pangunahing dahilan kung bakit kita tinawagan ay para pag-usapan ang bagay na ito. Ipinasa sa akin ng supervisor ang lahat ng impormasyon ng ilang potensyal mga supplier ng construction material. Matapos tingnan, sa loob ng iilan mga kumpanya, ang aming pamilyang Taylor ay napaka-competitive at ang aming kalidad ay desente. Nang marinig iyon, natuwa ang matandang master, nagtanong kaagad, KY ikaw. Ibig sabihin may pag-asa tayo. Magkano ang bahaging makukuha natin sa proyekto? Ang marinig ang nasa sabik na boses ng kanyang lolo sa telepono ay nagpaalala sa kanya. Pagmamahal noong bata pa siya. Tumawa si Selena, saka binago ang kanyang mga plano. Napagpasyahan kong bigyan ng pamilya Taylor ng 85% ng proyekto. Habang ang iba ay ibabahagi sa iba pang mga kakumpetensya. 85%. Huminga ng malalim ang matandang master. Lampas sa kanya iyon. Mga inaasahan. Ipinakita nito na sinadyang pinapabore ni Selena ang Taylor. Pamilya. Bahagyang namula ang mata ng matandang master. Selena, sobrang na-touch ako. Na maaari mong hayaan ang nakaraan ay lumipas. Pinag-isipan ko rin, meron. Walang kwenta ang mga reg along iyon. Ang mahalaga lang ay sincere si Fane. Kahit na hindi siya makakapag-produce ng gift worth 10 million bucks, I'll still acknowledge him as aking apo at ibalik kayong lahat. Pagkasabi noon, ang matanda. Binalaan siya ng master, gayunpaman, huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kailangan natin. Bigyan mo siya ng kaunting pressure. Kung sasabihin mo sa kanya ng maaga, maaaring hindi gumana ang batang ito. Mahirap. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Selena ang pagtawa. Sige, sikreto ko lang sa kanya. Si Lolo, tinitingnan kung gaano siya tiwala, naniniwala ako. Dapat makabuo siya ng pera. Gayon din, mangyaring panatilihin ang araw na ito. Bagay na sikreto. I'll ask Ivan to come over and sign the contract. Tulad ng para sa presyo, sundin lang ang presyo sa merkado. Oo, syempre. Ang matandang master. Tumango, nakaramdam ng kasiyahan. 85%. Baka makagawa sila. Isang tubo na 5 hanggang 600 milyong bucks. Iyon ay higit pa sa sapat upang dalhin sila sa hanay ng isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Kabanata 374. Matapos ang tawag, ang matandang master na si Taylor ay nanatiling nakaupo sa sofa at nagbuntong hininga. Bamantong hininga, si Selena pa rin ang pinakamahusay. Kahit na matapos na habulin sa pamilya at pinili ni Ivan, iisipin pa rin niya ang mas malaking larawan sa isang kritikal oras na tulad nito. Sa halip, walang silbi si Ivan. Matapos ibagsak siya ni Selena. Telepono, pinatawag niya si Rosa Sonia. Manager Taylor, naghahanap ka ba? Para sa akin. Si Sonia ay may isang plastik na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ito matulungan. Para sa pera at ang kanyang kinabukasan, maaari lamang niyang panatilihin ang lahat kapag nagtatrabaho sa harap ng Selena habang pinapanatili ang isang ngiti. Tila hindi siya pinapanatili ng isang sama ng loob mula sa kanilang nakaraan. Siyempre, hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung paano ang asawa ni Selena, isang bodyguard lamang na nangahas na sampelan siya sa harap niya. Tiyuhin. Sa huli, hindi lamang si Fane ay hindi na reprimand ng Drake.
pamilya, ngunit sa halip ay nakipagtulungan sila sa kanya. Ginawa nitong pinaghihinalaan kung ang alingaw-ngaw siya. Kumalat tungkol kay Selena upang masira ang kanyang reputasyon kung saan siya ay may kaugnayan. Ang batang Master Drake ay totoo. Pagkatapos lamang ay makatuwiran para sa Drake. Pamilya upang matulungan si Selena at ang kanyang asawa. Mayroon akong hitsura at ito. Ang kumpanya ay mukhang maganda. Gayunpaman, ang aming proyekto ay masyadong malaki upang hindi kami umalis. Lahat ito sa kanila. Natatakot ako na maaaring makaapekto ito sa kanilang kalidad kapag isinugod nila ang kanilang mga deadline. Mahinahon na sinabi ni Selena na may malabong ngiti. Naririnig iyon, si Sonia ay labis na nasisiyahan. Tila kukuha ito ng pamilyang Taylor, ngunit kung gaano kalaki. Isang bahagi ng proyekto, hindi malinaw. Ipinangako sa kanya ni Ivan na kung ang nilagdaan ng kontrata kahit na inilalaan lamang sila ng 45%. Sa proyekto, makakakuha pa rin siya ng 20 milyong bucks ng komisyon. Sa 20 milyong bucks, makakaya niya ang mga luxury handbags at hindi kailangang mag-alala. Sa pag-iisip na iyon, mabilis niyang pinigilan ang kanyang kaguluhan at tinanong ng mabuti, Manager Taylor, sa palagay ko ang material na konstruksyon ng Marvel na ito. Ang kumpanya ay lubos na nangangako, o hindi ko inirerekomenda ang mga ito sa iyo. Ang kanilang reputasyon ay talagang mabuti. Naniniwala ako na alam mo na. Kaya, paano? Karamihan sa proyekto ay inilalaan mo sila. Ngumiti si Selena, pagkatapos ay sinabi. 85%. Pipili ako ng iba para sa nalalabi. Wow! Iyon ay marami. Ngumisi si Sonia, nadarama ang pakiramdam. Hindi niya naisip na siya talaga kunin ang kanyang mga kamay sa 20 milyong bucks. Tumingin si Selena sa kanya, pagkatapos ay sumimangot. Bakit parang masaya ka? Mukhang nagmamalasakit ka tungkol sa kumpanyang ito. Hindi ba? No. Inaasahan ko lang na maaari itong ayusin ng mas maaga pagkatapos. Nagtatrabaho ito ng matagal. Kung hindi tayo makapagpasya sa isa, kakailanganin kong magsimula. Naghahanap muli ng iba pang mga supplier ng material na konstruksyon. Nakakaramdam ng spook. Mabilis na ipinaliwanag ni Sonia. Ano ang tungkol dito? Dinadala mo si Ivan bukas upang pirmahan ang deal. Alam ko na ang kumpanya ay kabilang sa Taylor pamilya, ngunit talagang nakuha nila ang proyektong ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kakayahan. Panipi. Ang ekspresyon ni Selena ay nanatiling kalmado. Sige, tatawagan ko siya ng tama. Ngayon upang makipag-ugnay sa kanila. Tumango si Sonia, pagkatapos ay mabilis na naisip ng isang bagay. Nagtatanong, Manager, ano ang tungkol sa presyo? Sinusunod ba natin ang nakasaad na presyo? Panipi. Pinilit ni Selena ang isang ngiti, pagkatapos ay sinabi, sabihin sa kanila na kailangan nilang ibaba ang presyo. Sa pamamagitan ng 5%. Ang kanilang presyo ay kaunti lamang. Oo, Manager. Sonia. Pagkatapos ay masayang umalis sa silid. Si Ivan, na umiinom sa isang bar, ay mabilis na natanggap. Isang tawag mula kay Sonia. Kumusta, Supervisor Neil? Kumusta ang mga bagay? Ano man. Pag-unlad. Casual na tanong ni Ivan matapos tanggapin ang tawag. Alam niya na si Selena ay matigas ang ulo. Kahit nabibigyan sila ng proyekto, hindi iyon magiging mabilis na gagawin niya siyang maghintay ng ilang sandali. Kabanata 375. Tulad ng para sa hindi pagbibigay sa kanila ng anumang bahagi ng proyekto, hindi niya inakala na iyon posible. Pagkatapos ng lahat, sinabi na niya sa kanya dati na ito ay ang kanilang ideya ni Lolo. Si Selena ay mabait at filial. Para sa kanilang lolo, hindi bababa sa bibigyan siya ng ilang bahagi ng proyekto. Halika pirmahan ang kontrata. Bukas. Sa wakas ay sumang-ayon si Selena, napakabilis din. Gayunpaman, nais niya ibaba ang presyo ng 5%. Sa kabilang dulo ng telepono, si Sonia tumawa. Binabati kita ang batang Master Ivan sa pagkuha ng napakalaking proyekto. Ano? Agad na tumayo si Ivan, nasa sabik. Pumunta sa sign ang kontrata bukas. Ang pagbaba nito ng 5% ay walang issue. Ang hagalang ay karaniwang kasanayan. Bukod dito, ang demand ay hindi gaanong, isang simbolikong presyo lamang. Pagbawas. Nang sabihin niyon, agad siyang nagtanong, "Oh, ginawa. Tatanungin mo kung magkano ang proyektong ito na inilalaan niya sa amin. Hindi ito ang buong proyekto, di ba? Bagaman hindi ito ang buong proyekto, medyo pa rin ito. Sorpresa. 85%. Ano sa palagay mo? Sapat na. Naglagay ako ng lubos. Maraming magagandang salita para sa iyo. Mabilis na nakredito ni Sonia ang sarili. 85.
Napakaganda nito. Mamahinga, pagkatapos lagdaan ang kontrata bukas, gagamot kita. At ang iyong kasintahan sa isang pagkain at husayin ang iyong ipinangakong mga benepisyo. Ivan halos tumalon sa balita, na may napakalaking proyekto at ang pamilyang Taylor ay nakakakuha. 85% nito, iyon ay magiging isang malaking kita. Pinakamahalaga. Gamit nito, naniniwala siya na titingnan siya ng kanyang lolo sa isang bagong ilaw. Pagdating ng oras, sino pa ang pangalan niya bilang tagapagmana ng Taylor? Mga ari-arian ng pamilya. Ang matandang Panginoon ay 70 taong gulang na. Sa pamamagitan ng mga hitsura. Tungkol dito, hindi na siya magtatagal at kakailanganin na agad na maipasa ang kanyang autoridad. Salamat, Batang Master Taylor. Nais kong good luck sa iyo. Ang iyong pag-sign sa kontrata bukas. Iiwan kita sa iyong negosyo sa ngayon. Panipi. Mabilis na natapos ni Sonia ang tawag. Napakaganda, kahanga-hanga, hahaha. Sumabog si Ivan. Sa pagtawa, pagkatapos ay tumawag sa waiter sa tabi ng pintuan, kumuha ako ng kaunti. Marami pang mga batang babae dito. Kailangan ko ng isang mahusay na pag-ikot ng pagdiriwang. Sa 5:30 sa hapon, na walang maraming nangyayari, nag-clock si Selena sa trabaho. Siya. Hindi inaasahan na makakita ng isang babae mismo sa pintuan, naghihintay kasama ang ilan. Mga dokumento sa kamay. Mangyaring umalis. Ang pintuan ng aming kumpanya ay hindi para sa makatarungan. Kahit sino. Maraming mga tao na naghahanap para sa aming kumpanya para sa mga proyekto. Maaari mong isumite ang iyong mga dokumento at hayaang magpasya ang supervisor. Siya ay pagkatapos. Ipasa ito sa kamay. Iyon ang pamamaraan. Pinipigilan ng isang bantay ang babae sa labas, hinihikayat siya, naghihintay ka ng ilang oras. Bakit hindi? Bumalik ka. Napakalakas ng araw. Hindi ka ba natatakot na lumipas mula sa init? Mabuti ito. Maghihintay lang ako ng kaunti. Bagaman maliit ang aming kumpanya. Ang aming kalidad at iba pang mga aspeto ay lahat ng katangi-tangi. Inaasahan talaga namin na magawa. Upang makipagtulungan sa South Hill Real Estate. Ang babae ay tila nasa kanya 20s. Siya ay nalubog sa pawis mula sa nagninangas na init, ngunit siya pa rin. Patuloy na tumingin sa loob. Mabilis niyang nakita si Selena at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Manager Taylor, maaari ba tayong magkaroon ng isang pag-uusap? Huwag tumakbo sa loob. Nakikita ang babae na tumatakbo papasok, agad na pinigilan siya ng bantay. Ikaw. Pagpapawi sa lahat, paano ka tatakbo sa kumpanya na ganyan? Selena. Tumingin sa kanya, pagkatapos ay lumapit at sinabing, may isang kafe sa tabi ng pintuan. Kaya natin magkaroon ng isang upuan doon at pag-usapan ito. SS sure. Salamat manager na si Taylor. Para sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Tumango ang babae, pakiramdam. Labis na nasisiyahan. Mahinahon ng umiti si Selena. Mula rito, nakikita niya ang kanyang dating sarili kung kailan. Nagsimula siyang magtrabaho para sa pamilyang Taylor. Bumalik noon, siya ay tulad ng headstrong. Kabanata 376. Ang manager na si Taylor, LL Let ay nagpapakilala ako sa aking sarili. Ako si Janet. Ang aming pamilya, paano? Inilalagay ko ba ito? Mangyaring huwag matawa sa akin, ngunit regular lamang kami ng kumpanya. Hindi rin kami itinuturing na isang pangatlong klase na aristokratikong pamilya. Gayunpaman, ang mga materyales sa konstruksyon ni Jacob ay talagang mahusay. Ang aming kalidad ay desente. Oo, mayroon akong ilan sa aming mga dokumento dito. Mayroon ding ilang mga pagsusuri. Mula sa aming mga kliyente pagkatapos magtrabaho sa amin. Tila kinakabahan si Janet, ngunit matapang pa ring ipinakilala ang sarili kay Selena. Nakatayo sa harap niya, Selena ay naging isang matagumpay na babaeng propesyonal na may mataas na posisyon. Narinig niya na ang pamilyang Drake ay nagbabayad sa kanya ng isang buwanang sweldo ng ₱1,000,000. Sa ganitong uri ng sweldo, maihahambing siya sa ilang mga direktor. Ikaw kahit may mga pagsusuri. Nagulat si Selena at nakakaintriga. Matapos mag-ingat. Tingnan, sa wakas ay sinabi niya kay Janet, ang iyong kumpanya ay mukhang maganda. Narinig ko ito. Dati, ang iyong reputasyon ay desente. Nang sabihin niyon, tumahimik siya sandali bago magpatuloy, gusto kitang marinig. Jacobs. Ipinagmamalaki ng mga materyales sa konstruksyon ng ating sarili sa aming kalidad. Gayunpaman, ang aming ang kumpanya ay hindi malaki, o pati na rin kilala bilang iba. Sa makatuwid hindi ko inaasahan. Upang ay lalaan ng maraming trabaho sa malaking proyekto na ito. Ang aming pangunahing pag-asa ay iyon.
Ang manager na si Taylor ay maaaring maglaan ng isang maliit na bahagi sa amin. Pagkakaroon. Sinabi ng kanyang piraso, si Janet ay humigop ng kanyang kape, pagkatapos ay tinanong ng mabuti, nagtataka ako. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na makatrabaho ka. Nakakakita ng kanyang katapatan, Selena. Sa wakas ay ngumiti, malapit na akong mag-sign sa kontrata bukas. 85% ng proyektong ito ay inilalaan. Bagaman ang natitira. 15% ay hindi gaanong, kung gagawin mo ito ng maayos, dapat itong walang problema para sa kumita ka ng 1 hanggang 200 milyong bucks. Sa makatuwid, ang aming mga kinakailangan para sa ang mga kasosyo sa negosyo ay medyo mahigpit din. Naririnig iyon, nagbuntong hininga si Janet sa kanya. Puso. Mula sa tono ni Selena, malamang na wala siyang pagkakataon. Gayunpaman, siya. Mabilis na nagpalakpakan at ngumiti kay Selena. Hindi okay, naiintindihan ko na ang pagkakataon na magtrabaho sa iyo ay napaka-slim. Marami sa aking pamilya ay kahit na tumatawa sa akin na inaangkin na imposibleng maabot ang isang deal. Sa katunayan, iyon. Sa loob din ng aking inaasahan. Kahit na si Selena ay bumubuo na sa kanya. Isipin, sadyang tinanong pa rin niya dahil nasa iyong inaasahan. Bakit ka dumating? Bukod dito, nag-iikot ito ng mainit sa labas. Bakit ka naghintay? Sobrang haba. Si Ting ay, kung minsan kailangan nating subukan. Kung hindi natin susubukan, tayo. Hindi alam. Paano kung maswerte ako? Pagkasabi nito, umupo sandali si Janet. Pagkatapos ay nakaramdam ng awkward at tumayo upang bayaran ang bayarin. Tumawa siya at sinabi, Manager Taylor, nakakalungkot na hindi tayo makikipagtulungan sa oras na ito. Gayunpaman, inaasahan kong magkakaroon tayo ng mga pagkakataon upang magtulungan sa hinaharap. Ito ay ang aking card sa negosyo. Patunayan ko sa iyo sa hinaharap na kami ay isang mahusay na negosyo. Kasosyo, tinatapos ang kanyang pahayag, lumingon siya at naghanda na umalis. Gayunpaman, tumawa si Selena nang hindi inaasahan. Nakita niya ang kanyang matandang sarili sa batang ito. Babae. Bumalik noong siya ang pangkalahatang tagapamahala ng pamilyang Taylor. Kumpanya, hindi ito ibinigay sa kanya tulad ni Ivan. Nakamit niya ang kanyang lugar. Ang kanyang sariling pagsisikap. Bukod dito, nang umalis siya sa kumpanya, maraming mga empleyado. Sigaw dahil mahal nila siya bilang isang pangkalahatang tagapamahala. Maghintay sandali. Hindi ko akalain na sinabi ko na hindi tayo maaaring magtulungan, di ba? Tumawa si Selena, noon. Tumawag kay Janet, Manager Taylor, why you mean that? Kapag Janet, narinig iyon, lumingon siya sa isang hitsura ng pagtataka sa kanyang mukha. Ano? Sinadya kong sabihin ay ang natitirang 15% ay ibibigay sa iyo. Ay! Sana hindi mo ako pababayaan. Dapat mong tiyakin ang kalidad. Tulad ng para sa presyo, susundin namin ang iyong iminungkahi. Halika hanapin mo ako sa opisina ko. Bukas sa 30 sa umaga upang pirmahan ang kontrata. Kinuha ni Selena ang isang sip ng kanyang kape at tumawid sa kanyang binti, ngunit kahit papaano ay lumilitaw na kaaya-aya. Napakaganda. Oo. Tiyak na maaabot ko ang oras bukas. Ako. Bumalik kagad at mag-draft ng tamang kontrata. Panipi. Kabanata 377. Masaya si Janet, mabilis na umalis sa kanya. Ang batang babae na ito. Tumawa si Selena. Bago tumayo at iniwan din siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan. Isang sexy at mapang-akit na ginang sa mga shade na nakaupo sa malapit ay naobserbahan ang mga ito. Sa mahabang panahon. Pagkatapos lamang na umalis si Selena ay tumayo ang babae at tumira. Ang kanyang bayarin bago lumabas. Ang ibig kong sabihin ay ang natitirang 15. Ang porsyento ay ibibigay sa iyo. Ang sulok ng kanyang mga labi ay kulot. Ang tinig na ginawa niya ay ang eksaktong kopya ng tinig ni Selena. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang hitman na nagre-rango sa ika-5 sa Timog Kanluran na hitman. Leaderboard, Shadow. Kasabay nito, maligaya rin na bumalik si Ivan. Home. Pag-abot sa bahay, tinawag niya agad si Cecilia at ang iba pang mga kamag-anak. Over. Master Ivan, ano ang problema? Mukhang masaya ka. May ginawa. Magandang mangyari. Ang isang binata ng pamilyang Taylor ay nagtanong, gigalang. Mahusay. Tunay na kamangha-manghang balita. Ang katawan ni Ivan ay nag-reked pa rin ng alkohol. Siya. Tiningnan sina Theodore at Zeus, na nagpapahayag, tatay, lolo, sa wakas kami. Nakuha ang aming mga kamay sa proyekto ng South Hill Real Estate. Iyon ay kamangha-manghang. Si Master Ivan ay talagang kamangha-manghang. Tama iyon. Pinamamahalaang mo.
Kumuha ng isang malaking proyekto. Medyo isang bilang ng mga miyembro ng pamilya ng Taylor. Agad na sinimulan ang pagpuri kay Ivan. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa Taylor. Ang kumpanya ng pamilya na isinasagawa ang lahat ng uri ng posisyon. Si Ivan ang pangkalahatang tagapamahala at ngayon na pinamamahalaang niya upang masecure ang isang malaking proyekto, ang awtoridad sa loob ng pamilyang Taylor ay sa kalaunan ay sa kanyang pagkakahawak. Iyon ay kung bakit kailangan nilang makarating sa kanyang mabuting panig o panganib na magkaroon ng isang magaspang na hinaharap. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay alam sa kanilang mga puso na mayroon si Selena. Nakompromiso para sa kanila upang masecure ang proyekto. Kung si Selena ay maliit at gaganapin. Ang kanyang sama ng loob, walang magawa kahit na humingi ng tuhod si Ivan. Haha! Hulaan kung magkano ang malaking proyekto na ito ay inilalaan namin. Tumawa si Ivan. Malakas na excited pagkatapos ay sinabi, sa una, si Selena ay hindi maihahambing at lamang. Plano na bigyan kami ng 30%. Gayunpaman, salamat sa aking mabilis na pag-iisip at kipikayot, sa wakas ay gumawa siya ng maraming mga kompromiso. Sa huli, kami. Ipinako ito sa 85% ng proyekto. Sadyang inilagay ni Ivan A. Malakas na diin sa bilang na 85 nang magsalita siya na umaasang gumawa. Ang numero ay nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng smugness. Si Master Ivan ay tunay. Galing. Nagawa mong makipag-ayos para sa 85%. Tama iyon. Si Selena ay sobrang maliit na magbigay lamang sa amin ng 30%. Iyon ay masyadong maliit. Lahat tayo ay mula sa pamilyang Taylor. Mayroon siyang dugo ng aming Taylor. Pamilya na tumatakbo sa loob niya. Tama iyon. Sa palagay ko siya ay maliit din. Kung ito ay ako, kahit na kailangan kong i-save ang aking reputasyon, magkakaroon ako ng kahit papaano itabi. 60% ng proyekto. Ang mga miyembro ng pamilya ng Taylor ay lahat ay abala. Debate. Gayunpaman, si Zeus Taylor, ang matandang master ay may isang madilim na ekspresyon. Sa mukha niya, si Selena ay nagbigay sa kanya ng isang tawag na matagal na at sinabi sa kanya ang tungkol sa 85% na paglalaan. Napag-usapan pa niya ito sa kanya. Ivan. Marahil ay wala, gayunpaman ay nangahas siyang bumalik sa pagpapakita at pag-angkin. Credito. Kung hindi para sa pagsisikap na mailigtas ang reputasyon ni Ivan, malantad na si Zeus. Siya mismo at doon. Kabanata 378. Anak, magaling ka sa oras na ito. Ngumisi si Theodore habang binigyan niya si Ivan, isang malaki thumbs up. Hindi siya isang taong may pag-iisip sa negosyo at gugugol ang kanyang libre. Oras na tinatangkilik ang tsaa o pangingisda. Gayunpaman, mayroon siyang pag-asa para sa kanyang anak. Matagumpay. Sa oras na ito, sa wakas ay ipinagmamalaki siya ni Ivan. Hehe. Tatay, hindi ito matulungan. Lahat ito para sa aming pamilyang Taylor. Ito ay upang maaari tayong tumaas sa mga ranggo ng isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Ito ay isang bagay na nais kong gawin. Kahit na kailangan kong magtiis ng mga paghihirap. Si Ivan, lasing, bumagsak. Ang dibdib niya ay matulis. Ang pagmamataas na ipinakita niya ay hindi nagsabi. Zeus, on. Ang kabilang banda, ay hindi na makaya. Pinatong niya ang mukha niya at tinanong. Bakit hindi rin ibigay ang iyong buhay? Nang sabihin niyon, nagbigay siya ng alon. Ito ay pagkuha ng huli. Pumunta magpahinga. Ivan, dapat ka ring magpahinga. Pumunta sa pag-sign sa kontrata. Maaga ng umaga. Opisyal lamang ito pagkatapos mong pirmahan ang kontrata. Huwag maging isang kahihiyan tulad ng huling oras. Huwag kang mag-alala, magiging lahat fine. Gagarantyahan kong pirmahan ang kontrata na ito bukas ng umaga, o leave ako ng stream. Ang aking sarili ay kumakain ng shea asterisk tea para sa inyong lahat na panoorin. Tinapon ni Ivan ang kanyang dibdib habang siya nangako. Sa oras na ito, buong kumpiyansa siya. Pagkatapos ng lahat, si Selena ay palaging itinago ang kanyang salita. Dahil sumang-ayon siya dito, hindi siya babalik sa kanya. Mga salita. Bukod dito, ang nabigo na kontrata sa pamilyang Wilson dati ay isang aksidente. Dahil pinalabas sila ng matandang master, mabilis silang umalis. Samantala, ang matandang Panginoon ay dapat na makatulog. Sa lalong madaling panahon, lamang. Si Ivan at Theodore ay naiwan sa malaking sala. Tatay, kakaiba ito. Hindi ba dapat masisiyahan si Lolo tungkol sa bagay na ito? Bakit ko naramdaman na siya? Tila hindi nasisiyahan. Sumimangot si Ivan, sa wakas napansin ang isang bagay na nawala. Siya.
Nadama na nalilito. Si Theodore ay isinasaalang-alang sandali bago sabihin, sa palagay ko ito. Maaaring huli na at inaantok siya. Bukod dito, nag-reek ka ng alkohol at kumilos ng walang kabuluhan. Maaari bang maging masaya ang iyong lolo? Ang huling oras na ikaw. Lubhang napahiya ang iyong sarili at samo ka sa buong sahig sa hotel. Talagang nagagalit ang iyong lolo. Nang sabihin iyon, tumahimik sandali si Theodore. Bago magpayo, dapat mong i-cut ang alkohol. Ang pagiging lasing ay maaaring makakuha. Ikaw ay nasa problema. Hindi mo ba alam iyon? Sige tatay, naiintindihan ko. Ikaw. Dapat bang magpahinga? Matutulog na ako. Walang pasensya si Ivan bago pumunta. Off. Kinabukasan, si Selena ay nagtatrabaho ng maaga sa umaga. Gayunpaman, lamang. Habang nagpark siya at lumabas ng sasakyan sa labas ng kanyang tanggapan, nakaramdam siya ng katok. Ang ulo niya. Malabo ang kanyang paningin at pagkatapos ay lumipas. Ang babae sa harap niya. Napangiti ng tuyo, pagkatapos ay inilagay si Selena sa upuan ng co-driver bago magmaneho palayo. Mabilis silang umalis sa bayan at nakarating sa isang dilapidated house sa itaas A. Mountain hindi kalayuan sa lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay muling nabuhay si Selena. Kamalayan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang pag-ikot ng ulo. Kinuha niya ang isang. Maingat na tingnan ang babae sa harap niya at hindi maiwasang iling siya. Ulo. Iyon ay dahil nakita niya ang kanyang sarili. Ano ang nangyayari? Hindi ako maaaring. Patay, di ba? Ito ba ang aking kaluluwa? Si Selena ay flabbergasted. Nakita niya ang sarili. Nakatingin sa kanya, nakangiti gamit ang kanyang mga kamay na tumawid sa harap ng kanyang dibdib. Ang ngiti. Parang masama. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay nakatali sa A. Kahoy na haligi. Hindi iyon. Hindi ako patay. Sino ka? Puso ni Selena. Nilaktawan ng isang talunin. Ang sakit ng pagiging mahigpit na nakatali sa pamamagitan ng mga lubid sa kanyang braso ay masyadong tunay. Hindi siya nangangarap, at hindi rin siya namatay. Iyon ay dapat mangyari. Kabanata 379. Sumagot ang babae, well, ikaw ay maganda at mabait. Ngunit hindi ito magbabago. Ang katotohanan na ako ay inupahan upang patayin at dapat kong makumplito ang aking misyon. Panipi. Pag-upa. Ikaw ay isang hitman. Nasaan ang lugar na ito? Nabigla si Selena at natatakot sa parehong oras. Ang rundown house na sila ay nasa hitsura talaga. Matanda. Sa tabi nito, tumakbo siya sa isang hitman. Nasa mundo ay umarkila ng isang hitman at gusto niya ng patay. Ivan. Mabilis niyang naisip siya bilang si Ivan ay isang naghihiganti ang tao, at sinira ni Fane ang kanyang buto. Ito lamang ang gagawa sa kanya. Lubhang posibleng kandidato. Pagkatapos ay tinanggal ni Selena ang ideya ng mabilis. Naisip, impossible. Si Ivan ay nagnanais na masecure ang kontrata. Kahit na talagang gusto niya akong patay, gagawin niya ito pagkatapos ng kontrata, hindi pa. Kudlit. Huwag kang mag-alala, hindi ka ang aking itinuro na target, nagsalita ang babae. Hindi ako ang iyong target, kaya bakit mo ako nakuha? Biglang naintindihan ni Selena. Ngayon alam ko, nakikilala ka tulad ng sa akin, ang iyong target ay ang aking asawa, si Fane. Bumagsak si Selena dahil maaaring maging totoo ito. Kung gusto niyang patay si Selena, siya. Gusto sana ng mas maaga. Ang katotohanan na nakuha niya si Selena ay akitin ang kanyang aktwal na target na walang iba kundi si Fane. Naisip ni Selena. Ang posibilidad ng isang tao na naghihiganti kay Fane ay magiging mas mataas tulad niya. Ay nagdulot ng problema sa maraming tao doon. Hindi lamang nakakuha si Fane sa paraan ni Ivan ngunit ang mga tao tulad ni Ken, Neil at Michael din. Ang lahat ng ito ay walang ordinaryong tao. Kung nais nilang patay si Fane, magiging isang piraso lamang ito. Cake. Matalino. Tumango ang babae. Kaya, ang iyong asawa ay mamamatay ngayon. Hindi mo ako masisisi ngunit masisisi mo ang aking employer. Sino ang iyong employer? Sinubukan ni Selena na magyusisa. Hehe, nakakatawa ito. Sa tingin mo ba profesional na hitman tulad ng aking sarili bilang nangungunang 5 sa rehiyon ng Timog Kanluran? Ipapakita ba sa iyo ang impormasyong ito? Ako, sa kabilang banda, ay nagtataka kung paano. Madali ito upang maakit ang iyong asawa dito gamit ang iyong mukha. Walang kahihiyan. Selena. Sinira, ang aking asawa ay isang veterano at nagsilbi sa militar sa loob ng 5 taon. Maaari niyang labanan ng 1 dosenang nag-iisa. Nagbabala ako sa iyo, mas pinapayagan mo akong umalis at mag-abort. Ang misyon na ito, maaari mong mawala ang iyong buhay sa misyon na ito.
Nakikita kong sinusubukan mo. Banta ako dito, haha. 5 taon ng militar. Siya ay isang piraso ng keksa. Ako, kahit na hindi ko nakikilala ang aking sarili tulad mo. Hayaan mo akong sabihin sa iyo, kahit marshals. Hindi ako magiging tugma. Ang isang marshal ay hindi magiging tugma mo. Salinas. Nagtweet ang bibig sa kanyang mga kakayahan. Una niyang nais na takutin ang hitman ngunit. Hindi naisip na ang hitman ay talagang may kasanayan. Nagsimula siyang aktwal. Mag-alala tungkol kay Fane ngayon. Kabanata 380. Bagaman siya ay isang hitman, tiniyak ni Selena na maganda si Fane. Bihasa din ang kanyang sarili. Kaya, medyo tiwala siya sa Fane. Maaaring si Fane ang taong pumapatay sa hitman sa halip na sa iba pang paraan. Gayunpaman, nag-aalala sa kanya ang mga salita ni Shadow. Siya ay napakakasanayan kung maaari niyang talunin. Isang marshal. Kung iyon ang kaso, si Fane ay magiging malaking problema. Sa itaas ng iyon, ang hitman ay nakilala ang kanyang sarili bilang Selena. Paano kung nahulog si Fane para doon? Malaki. Problema, madaling patayin si Fane kung hindi siya sapat na alerto. Na parang A. Labanan sa pagitan ng isa na may normal na pangitain at isang bulag na tao, ang bulag ay natural na nasa kawalan. Natatakot ka na ba ngayon? Nag-aalala ka ba? Ngayon, si Shadow ay naglaro ng isang sandang at tinapik ito sa mukha ni Selena. Alam mo ba? Bakit gustong-gusto ko ang disguising bilang kapareha ng aking target? Gusto kong makita ang pagtingin sa kanilang mukha kapag namatay sila, ang hitsura ng kawalan ng paniniwala. Gamit nito, lumingon si Shadow at tumawa. Hanggang sa sandaling mamatay sila, iisipin pa rin nila na ito ay ang kanilang kapareha na pumatay sa kanila. Hindi ko kailanman ipaliwanag ang aking sarili at hindi ko nasasabihin. Sila bakit? Mamamatay sila. Galit ka. Makakarating sa iyo si Karma. Panipi. Ang mga mata ni Selena ay namumula habang tinitigan niya ang anino na may puot. Hehe, ta. Tiyakin ka, iiwan kita dito habang pinapanood mo akong tapusin ang iyong lalaki sa labas. Sumigaw sa lahat ng iyong lakas ngunit hindi mo magagawa. Mabubuhay ka sa pagdurusa. Magpakailanman pagkatapos niyang mamatay. Gusto kong makita iyon. Personal, sa palagay ko ang pagpatay ay isang ritual. Upang magsanay. At ang lahat ng ito ay bahagi ng ritual. Napuno ng mali siya ang mga mata ni Shadow. Ang buhay ay hindi mahalaga bilang isang ant. Pinangahas ko na huwag magkaila ako upang lumaban. Asawa ko, para sa iyo na magkaila tulad ng sa akin ay isang maruming trick lamang dahil ikaw. Walang tugma para sa kanya. Umungol si Selena. Talagang nag-aalala siya para kay Fane. Ano? Mangyayari ba sa kanya at Kylie kung namatay siya? Kamakailan lamang ay muling nagkasama sila. At nabubuhay ng isang mas mahusay na buhay. Ang panunood na namatay si Fane sa harap niya ang huli. Bagay na nais niya. Sinusubukan mo akong pukawin, hindi ba? Tatayo ba siya ng isang mas mahusay na pagkakataon na ganyan? Napakaliit lang, hulaan ko. Hey! Hindi ka lamang isang walang laman na florera, pagkatapos ng lahat, mayroon kang talino. Ngumiti si Shadow. Pagkatapos ay nagpatuloy, pagsasalita kung saan, gusto ko ang iyong mukha. Ito ay perpekto. Ito. Mukhang mabait at madaling lapitan. Mahal ko ito. Paano ito, gagamitin ko ang iyong mukha? Ang mga misyon ko sa susunod. Tingnan natin kung gaano karaming mga tao ang maaaring kumuha nito kapag ito pinapatay ang face. Ang sino mang mga miyembro ng pamilya na nakasaksi sa pagpatay ay kilalanin ka bilang mamamatay tao. Susundan ka ba nila? Nagtataka ako. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.